Samba Pilipinas! Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang tumpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Perlas ng silangan, lupang hinirang, puno ng kagitingan, nakatanggap ng banal na panawagang sumamat magpuri sa ating Panginoong Jesus. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsabay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsabay may pagpapala, sa iyong pagsabay mayroong himala, sa iyong pagsabay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, ng iyong buong lakas, sa iyong pagsambay dumadaloy, tagumpay na walang humpay. Samba Pilipinas, pag-ibig mo'y wagas, sa iyong pagsambay may pagpapala, sa iyong pagsambay mayroong himala, sa iyong pagsambay gumagawa ang Diyos na dakila. Samba Pilipinas, samba Pilipinas. Woo! Hallelujah! Come on, everybody, shout hallelujah! Hallelujah! Woo! Woo! Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Great day, everybody. Welcome to Samba Pilipinas Live Worship and Online Fellowship this Friday, 6 p.m. from the Philippines to your places all over the world. Kamusta po kayo mga kasamba Pilipinas? Isa na namang gabi ng ating pagsamba at papuri at pag-fellowship nating mga magkakasamba Pilipinas. Alright? Before we proceed with our program for tonight, we're going to shout 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang siglo
Pilipino. Tonight is September 20. Ano ba ngayon? 19. September 19. At tayo pa rin ay patuloy na tinatahak ang birth month ng Samba Pilipinas. And of course, for the past 2 Fridays, we have some special live sessions for you because of the celebration of our 9th year anniversary. And for tonight, another celebration, another Thanksgiving actually pa, no? Yes. Thanksgiving ng pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, our very own company. Yes. Dito sa, of course, Samba Pilipinas. At yan ay malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng ating live session for tonight. But before that, of course, marami na tayong kasama ngayong gabing ito. At bago natin sila kamustahin pa, mag-hi na po kayo sa kanila. Ayan, magandang gabi mga kasamba Pilipinas. Nagpapatuloy tayo sa ating pakikibuno, pakikibaka, pakikitoka, sa ating pakikiambag sa nangyayaring building up ng atmosphere sa ating bayang Pilipinas sapagkat tayo'y naniniwala sa maluwalhating kaganapan ng mga bagay na tinalaga ng Diyos para sa ating pinakamamahal na bayang Pilipinas. Kaya naman, we are continuously contending for the call and destiny of our beloved nation at nakikita natin maraming mga pangyayari, maraming nagaganap sa ating bansang Pilipinas at alam natin na tayo ay nagpapatuloy na naniniwala na may kinalaman ito sa pagkakaroon ng matinding atmosphere sa ating bayan at kasama ng mga nakabuuan ng kanyang simbahan na ginagampanan ang kanilang mga assignment ay naniniwala tayo na ito ay patungo sa pinlano ng Diyos sa ating bayan. Ito ay may kinalaman sa mga purposes ng Diyos. At ang mga bagay na ito ay, sabi nga ng aklat ng Roma, all things are working together for good to those who love the Lord. And we believe that our nation is a nation who loves the Lord. Kaya naman we are called to be a worshiping nation. Kaya mga kasamba Pilipinas, patuloy natin ding ipinagdiriwang ang buwan ng kapanganakan, anniversary month ng ating munting platform, ng humble platform na meron tayo at nakita natin sa 2 Fridays ay nakita natin yung conception and the birthing and of course the progression ng pagsama ng Diyos sa ating platform. Kaya naman nagpapatuloy tayo at ngayong gabi ay patuloy nating tatahakin ang mga imprenta na nangyayari sa ating bayang Pilipinas na kung saan ay ang ating cutting edge ay patuloy na nagkakaroon ng lalim ng unawa at karanasan sa ating lahat bilang mga tunay na mananamba ng ating Panginoon. Amen and amen. Ayan, makakasama natin ngayong gabing ito. Simulan na natin. At unang-una dyan si Christiana Dampitan, one of our media team na nandito ngayon kasama si Hagay. For our media, everything that you see on screen ay sila ang nagpapagana niyan. Alright, si Rafaela Dampitan, Samba Pilipinas na. Si Tita Maris, great day po Samba Pilipinas. Of course, si Julie, great day po Samba Pilipinas. Si Kuya Boyet Cruz, great day po Samba Pilipinas na. Si Ate Maylin Kim from South Korea, great day po Samba Pilipinas. Si Sandra Ray Domingo, great day po Kasamba Pilipinas. Si Ate Tess Menyorca, Happy Friday po Samba Pilipinas. Si Deborah Dampitan, great day po Samba Pilipinas. Si Pastor Tay Alan Esponilla, blessed day mga kasamba Pilipinas. Ayan, si Pastor Anay Cecil Colyado, hallelujah Samba Pilipinas. Si Ate Tessa Gliam, great day po Samba Pilipinas. Si Pastor Ezekiel Nieto, tara na, Samba Pilipinas na. Si Ate Lynn Bendoy, good God day po. And then, sino pa ba? Si Arjun Abayan, good evening po Samba Pilipinas, blessed day po. Si Hazel Magpantay with Siglo. Yes. Andyan din. Hello. Samba Pilipinas na. Sabi ni Pastor Anay Malu Magpantay. Si Kuya Arnold Bellina. Great day po. Hashtag Samba Pilipinas. Si Isaiah Joshua Magpantay. Great day po Samba Pilipinas. Amen po. Sabi ni Sandra. At si Eileen Manalo. Blessed day po. Hashtag Samba Pilipinas.
Alright, yan ang mga kasama natin ngayong gabing ito. And of course, before we continue, we would like to congratulate our Alas Pilipinas for winning, history yun pa kasi, the first ever win in World Championship Volleyball. Wow. Men's volleyball. And kagabi ba yun, yung kanilang pagkatalong sobrang sakit at nahawakan lang ng konti yung net sa fifth set. Pero ganun pa man ay kino-congratulate natin talagang even in sports talagang nagpapakilala na ang mga Pinoy. So Amen. Congratulations. Alright, siyempre katapatan sa Diyos at katapatan sa bawat kapwa lahing kayumanggi at patuloy tayong nananalangin na ang mga bagay patungkol sa ating bayan ay patungo sa kabutihan ng Diyos, patungo sa kagandahan na mapangyayari at of course, aangat ang ating bayang Pilipinas sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, righteousness exalts a nation. At kaya naman patuloy na tayo ay ginagampanan ang ating mga assignment sapagkat ito ay bahagi ng fulfilling all righteousness, ika nga ng banal na kasulatan. Kaya of course sa atmosphere na meron tayo ay magtatagumpay sapagkat ang atmosphere na ito ay gawa at nagmula sa pagkilos at galaw ng Diyos sa ating bansang Pilipinas. Amen and amen. Ayan, nakalimutan ko si Alex Ayala pa. Champion naman yan, WTA. History din yan. Wow. The first ever championship na nakuha natin sa isang major tennis event naman yan. Female tennis. Thank you, Lord. At of course, ito ay mga kampiyon na sa larangan ng sports at tayo naniniwala sa ating pakikibaka sa mga puwersa ng contrary spirits na gustong humadlang na magkaroon ng kaganapan ng kalooban ng Diyos sa ating bayan, ay tayo rin ay mga kampiyon. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, we are company of overcomers. We are more than conquerors. Kaya tuloy-tuloy ang laban, mga kasamba Pilipinas, mga kapwa Pilipino remnants. Tayo ay hindi titigil, tayo ay hindi hihinto, kundi bagkos tayo ay nananatiling nagko-collabor with Christ as we are continuously entering the effortless dimension wherein the Lord our God is so busy fulfilling His perfect will for our beloved nation, the Philippines. Yan. Amen and amen. All right. Since tonight is already September 19, of course, meron pa tayo ilang Fridays pa before... Isa na lang. Isa na lang po ba? Isa na lang. Okay, and sabi ko nga kayo na, meron tayong pasalamat sa ating Panginoong Diyos sa gabing ito. Bahagi ng ating Thanksgiving offering sa ating Panginoon Diyos sa mga bagay na Kanya'y sinasagawa sa ating munting platform at ito'y binabalik natin sa Kanya. Subalit patuloy na ang kagalakan ng Diyos ay nananatili sa ating mga puso. Ang kagalakan ay sa atin, ang karangalan ay sa Kanya. Amen and amen. All right, let's start our night with one of our God-given songs. Ayan. Andito si Ate Yuan pero awit muna tayo ng isang mabilis na awitin. Nagsimula sa salita ang panawagan ng ating bansa na magbigay kalakasan sa kung kanino siya nananahan.
una'y di pa makita, ngunit ngayon'y damang-dama. Diyos ang siyang nagtakda, mahal kong bayan, halika na, Pinoy. Panahon mo na, panahon mo na, Pinoy. Lahat ay magpuri sa Diyos nating Ama, Pinoy. Panahon mo na, panahon mo na, Pinoy. Sa ating pagsamba, Diyos ay gumagawa. Nagsimula sa salita ang panawagan ng ating bansa, na magbigay kalakasan sa kung kanino siya nananahan. Nung una'y di pa makita, ngunit ngayon'y damang-dama. Diyos ang siyang natakda, mahal kong bayan, halika na, Pinoy. Panahon mo na, panahon mo na, Pinoy. Lahat ay magpuri sa Diyos nating Ama, Pinoy. Panahon mo na, panahon mo na, Pinoy. Sa ating pagsamba, Diyos ay gumagawa. Panahon mo na, 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 panahon mo na. Alright, panahon mo na. Sa ating pagsamba, Diyos ay gumagawa. Maraming nangyayari at alam natin, isa sa mga nuggets of revelations concerning true worship is that in true worship, things are being divinely done. Kaya nga ating pinananawagan sa buong bayang Pilipinas, sumamba, sumamba na tayo. Samba, Pilipinas, ika nga ng ating platform. Tayong lahat bilang mga Pilipino ay sumamba at alam natin na ang tunay na pagsamba ay ang pagmamanifesto ng buhay ni Kristo.
na kung saan ay nagmamanifesto ang katuwiran, ang kabanalan, at ang mga bagay na may kinalaman sa attributes na ating Panginoon Diyos. At sa pagmamanifesto ng katuwiran, ang bayan ay aangat sapagkat patuloy nating pinanghahawakan ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon that righteousness exalts a nation. Kaya grabe ang mga pangyayari, grabe ang ginagawa ng Diyos at maging ang mga na-expose ang mga bagay na hindi tama na nangyayari sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, at ito ay patuloy na ine-expose ng Diyos sapagkat naniniwala tayo na ito ay galaw ng Diyos at ito ay patungo sa pag-aayos ng ating bayang Pilipinas. Kaya purihin ng Diyos, may nangyayari, nagtatagumpay ang mga sundalo ng ating Panginoon, ang mga katipanero, tatagumpay ang mga panahon ng ating pananalangin, ng ating pagsamba, at ang lahat ng mga bagay na isinasagawa, mga spiritual weapons na ginagamit ng kanyang katawan, ng simbahan. Ito ay patuloy na nakikiambag sa pag-angat ng ating bayang Pilipinas. Amen and amen. Ano? Blessed day po Samba Pilipinas, sabi ni Steph May. Si Lizelle, great day po Samba Pilipinas. Si May, great day po Samba Pilipinas family. Samba Pilipinas na. Ayan, amen and amen po sabi natin Tess Agliam. Si Fren Hernan, Samba Pilipinas na. Si Pastora Nay Marie Esponilla, great day po family. Samba Pilipinas na. Si Rafaela Dampitan, amen and amen po. Ayan, si Fren ulit, great day po Samba Pilipinas and family. Si Kuya Boyet Cruz, amen and amen po. Tuloy-tuloy ang laban. Sabi ni May, amen and amen po. Si Rafaela, great day po Samba Pilipinas. Sabi ni Divinely Dawn. Ayan, si May naman, yes Lord, hallelujah, thank you po Lord. Pinoy, panahon mo na. Si Sir Brando Tanawan, Filipinos have conquering worship. Ayan, Samba Pilipinas. Ayan, thank you Lord. Sabi ni Julie, salamat po Lord. Sabi ni Eileen Manalo, si Tita Maris, panahon mo na Pinoy. At si Kuya Boyd Cruz, yes Lord, amen. Pinoy, panahon mo na. And then, yes Lord, from Ate Maylene Kim from South Korea, panahon mo na. Si Kristo ang makikita, Diyos ang gumagawa. Yan ang tunay na pagsamba. Salamat po Lord sa mga bagay na yung ginagawa. Sabi ni Isaiah Joshua Magpantay, amen. Si Sandra Ray Domingo, yes, amen po. Thank you po Lord. And si Tita Maris, amen po. Amen. Of course, in true worship, things are being divinely done. At ito ay nangyayari sa realm ng spirito, in the spiritual realm. Ano kapag tayo sumasamba sa spirito at katotohanan? Kaya naman ito ay hindi gawa ng tao, ito ay gawa ng Diyos. In the Kairos moment, ay talagang makikita natin ang demonstrasyon ng mga bagay na ginawa ng Diyos in the realm of the Spirit. At ito hindi na maaawat sapagkat what has been done in the Spirit, it is too late for the contrary spirit to stop the things that has been done already in the Spirit. Kaya naman ito ay magkakaroon talaga na itinakdang panahon para magkaroon ng manifestasyon. Kaya naman tayo ay nagpapatuloy na nakikipaglaban. At alam natin na true worship is manifesting the life of Christ. Far more than singing songs, far more than praise and worship, far more than breakthrough worship is true worship. And that is the manifestation of the life of Christ through our bodies, wherein we offer our bodies and we let the Lord Jesus Christ use our bodily forms. And so therefore, it is not us doing things, but it is the Christ in us in every aspect of it. At alam natin, ito ay pumapasok. Nagkakaroon tayo ng tinatawag nating godly couple, godly family, godly education, godly community, and eventually a godly nation indeed, godly businesses, godly finances, godly financiers, at ito nga ay naiimprenta. At sa pamagitan ng lahat ng aspekto na ating ginagalawan, the 7 pillars of society, talagang pumapasok ang buhay ni Kristo upang siya ay magmanifesto.
Kaya nga itong ating tatalakayin, itong ating pagpapasalamat na isasagawa ay may kinalaman sa imprenta ng tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Amen and amen. And right now, we can already flash some of the pictures because last Sunday, nag-grand opening na ang ating event, Sodso. Ang pangalan ng ating company, ang ano po yan, Sodso. Teka lang ha. Tignan natin. Baka magkamali ako eh. Alright. Tignan lang natin. Ayun. Sodso Educational Consultancy Services. Ang haba, ano? SECS. Ayan. SECS. Yan po. You can follow the page dyan po sa Facebook. Makikita nyo po yan. Type nyo lang yung Sodso. That's SODZO. Sodso Educational Consultancy Services. Can you explain further yung meaning po ng Sodso? Ito ay it's about the fullness, spirit, soul, and body wherein ang Diyos ay nagmamanifesto at patuloy na nagkakaroon. Sabihin ay from the realm of the spirit, our spirit man, to our soul realm, the mind, the will, and emotion, at ito ay bumababa sa ating mga katawan na kung saan the fullness of our being is being possessed by the workings and the movings of God, the Holy Spirit, na kung saan ay nating na tinitignan ito. Yan ang ilan sa mga pictures na nangyari at naganap nung nakarang Sunday. Nagkaroon tayo ng grand opening. But of course, before this, ito ay patungkol sa godly financiers na kung saan ay naunawaan natin one of the portions na meron tayo na nagmamanifesto ang buhay ni Kristo ay sa pamamagitan ng pamamahala ng pera. At nakita natin ito ngayon ay munting kumpanya na binuksan natin, pero ito ay nagsimula sa mga godly financiers na nagtaas ng kamay ng mga kabataan na kung saan ay wala pang mga trabaho ang mga karamihan sa kanila, pero nung sila ay nag-volunteer at tinanggap ang hamon na magkaroon ng imprenta, manifestasyon ng buhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho, sila ay pinagpala ng Diyos at sila ay nagkaroon ng magandang mga employment, at pagkatapos doon ay sila ay nagabayan nung Pastor Ty Elnar na may-ari ng portion dito sa ating at least local church, na kung saan ay nagkakaroon ng reproduction ng mga godly financiers, ay unti-unti nagkaroon sila ng mga businesses katulad ng ating Cohab's Ice Cream, yung pinapakita natin dito, yung mga Divinely Done Coffee, mga sisiglo, tungkol sa negosyo ng mushroom, kakaroon din ng negosyo patungkol sa services, CU delivery, at marami pang iba, at hanggang sa nagkaroon na ng progresyon ang imprenta ng godly finances. Kaya nakita natin ito ay nagkaroon na tayo ng kumpanya na ating nga binuksan nung nakaraang Sunday, at tayo nagkaroon ng grand opening. Ito ay pagpapakita sa atin na ang pabor ng ating Panginoong Hesukristo, na kapag tayo ay talagang ang ating puso ay merong para naka-align sa mga pagpufulfill ng kalooban ng Diyos sa ating bayan at maging sa ating mga buhay, ito ay magkakaroon ng imprenta ng tagumpay at manifestasyon ng buhay ni Kristo sa larangan ng pamamahala ng pera, mga kasamba Pilipinas. Ayan po yung ilan sa mga highlights. Pwede ba natin i-flash pwede natin mapanood yung video na may sound? Ayan.
Panoorin mo natin pa, saglit lang naman po yan. Alright. Sige, Ayan po sige. yung pinaka-highlight nung nangyari nung Sunday, alright? Po ang aming ang overall nag-aasikaso sa amin ng kamanis as a living sacrifices holy and acceptable. Kanya ng sunsa! In the name of every day. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Okay, napanood niyo po ba? Anong Ah, sound, ano? May sound ba? Meron yun pa. Meron. Medyo Alright. delay kasi sa atin eh. Pero ayan, anong tawag dito? Mapapanood nyo naman yan eh. Punta kayo sa UNAS page dyan sa Facebook at mapapanood nyo yung ano na yan. Yung reel lang naman yan. Maikli lang po yan. Pero at least meron kayong idea kung ano yung itsura ng ating office dyan sa Dasmariñas, Cavite po yan sa SODSO. And also, ang ganda ng naging ano natin, very strategic pa yung place na Correct. pinaglagyan ng ating office. Malapit po yan sa Lasal Hospital. Tama po ba ako? Yes. At along the ano rin, hindi ko alam yung tawag Halos dun sa nasa corner siya na Aguinaldo eh. Aguinaldo Highway po, ano? Highway na sa Dasmariñas. Dasmariñas. Alright. Pero may tawag po sila dun yata dun sa mismong yung straight na yon. Hindi ko lang alam kung ano. Pero yon, malapit siya doon. Very strategic yung place. And also, if you are wondering, kasi may mga nagtanong po sa ano tong ano, coffee shop ba to? At may mga iba rin nagtanong kung ano daw yung SODSO. Pero yun po, basically, if you are interested in working and studying abroad pa, no? Yun yung main eh. Yes, oo. Pwede nila kayong matulungan sa pagpaprocess ng inyong mga requirements, especially Yeah. sa visa. And also, yung SODSO po is a co-work space. Yes. Pwede po kayong ano dyan, for those of you na may mga trabaho online, that you're looking for a place na pwede kayo magtrabaho. It's a quiet place, a cozy place. Pwede po yung SODSO. Kasi Yeah. may mga ganun na pala ngayon sa Manila, yung mga co-work space na tinatawag na talagang ano siya, pinupuntahan siya na may mga online jobs at doon sila nagtatrabaho. Pwede rin And mga meetings na meetings also, you can also rent kasi yung place po natin, yung ating office, meron siyang space for a small meeting. Yeah. Pwede po yun for presentations, business presentations, ano lang, mga 15 na tao, 15 to 20 siguro Yeah. maximum na yon. Correct. Small meetings for private meetings, mga events ninyo sa business, pwede nyo pong gawin doon sa parang ano siya, parang tawag doon, parang maliit na room, function room. Yes. Ayan, pwede po doon yan, dyan sa Yan. SODSO. Tinry natin anak na ma-interview natin yung ating spiritual son na nagmamanage nito at yung may-ari ng portion. Kaya lang medyo hindi pa kaya ng ating setup dito at yung monitor nga natin kanina para real time tayo hindi gumana. Kaya anyway, unti-unti po mga kasamba Pilipinas na ating yung ating setup ay nag-improve. At yan po, patuloy natin napapanood ang nangyaring highlights na nangyaring opening ng ating SODSO. But ito po ay basically, ito po ay may kinalaman sa ating pinaniniwalaan at lalim ng tunay na pagsamba na kung saan ay
nagmamanifesto ang buhay ni Kristo sa lahat na aspeto, sa larangan ng edukasyon, sa larangan ng paggugobyerno, sa larangan ng pagninegosyo, pagpapamilya, at sa lahat na aspeto ng ating buhay. Pero this is one of the Thanksgiving offerings natin sa ating Panginoon dito sa ating Samba Pilipinas 9th anniversary, na kung saan ay nakikita natin ang patuloy na mga karanasan, mga imprenta ng tunay na pagsamba, kung saan ay merong pabor ang Diyos, at yung sinasabi natin dito na in true worship things are being divinely done. Ito po mga kasamba Pilipinas ay one of those things that the Lord God has done divinely, na kung saan ay sa kapanahon ng katulad nito ay nagkaroon na ng lapat ng demonstrasyon, ng manifestasyon, at patuloy na nakikita natin na sa pagsasagawa natin ng mga pagninegosyo na ito, ang lahat ng mga tunay na mananamba na namamahala at nagkakaroon bahagi ng operasyon ng ating kumpanya ng SODSO, ay patuloy pa rin na ang Panginoong Hesus ang gumagamit sa kanilang katawan, at dahil doon, ito ay may kinalaman sa tunay na pagsamba, at ito ay mga weapon, mga bahagi ng spiritual weapon na kung saan ay laging may nangyayari kapag tayo ay sumasamba sa spirito at katotohanan. Amen and amen. Ayan, so basically gano'n lang naman po yun. Pag yung may mga tanong kayo, pwede you can go straight and message the page. I-search nyo lang po dyan sa Facebook. Alright? So yan po. Siguro anak, eventually rin ay makapag-video kayo para ma-interview mo yung nagmamanage ng ating SODSO, para pwede rin natin maipalabas one of our live session, ay maipalabas natin kahit mga ilang minuto lang para magkaroon ng klarong detalye dito. At least may promote natin dito at magkaroon ng klarong detalye papaano gumagana itong ating kumpanya. Alright. Ayan, abangan po ninyo yan. Pero for the meantime, pwede kayong dumiretso sa page for those of you who are interested, at may mga kamag-anak kayo na interested na naghahanap ng legit way to go abroad, study and work abroad, pwede kayong pumunta dyan sa SODSO. Alright? Yes. Before we proceed and continue with our program for tonight, isang awitin ang awitin sa atin ni Ate Yuan. Alright. And this song is, what's the title of this song? Ang Pangako. Ayan. Alright. Pangako mo'y natutupad sa aming bayan, na alisin na ang iyong buhay sa amin ay masilayan, makitaan lubos mong kaluwalhatian at kabanalan, kapangyarihan, kadakilan sa mundo. O Diyos, ang buhay ko'y para sa'yo. Sa
Amen. O Diyos, ang buhay ko'y alay sa iyo. No, it's an exchange life. Buhay natin kapalit ang buhay ni Kristo. It's the offering of our bodies unto the Lord and letting the Christ in us use our bodily forms. Kaya nakita natin napakaganda na kung saan ay itong teknolohiya ng tunay na pagsamba ay ating na-master na the Lord our God is the one using our bodies. True worshipers are those who have constant consciousness, continuous awareness, and established mentality that it is Christ who is using their bodies. So, kaya yan po mga kasamba Pilipinas, one of the divine nuggets, spiritual nuggets of revelations concerning true worship. At patuloy po na nagpo-post tayo ng mga ganyan sa ating pong page at maging sa aking pong wall at mga principles na nakalagay po doon sa ating mga quotation, mga nuggets of revelation na kung saan ay nakikita natin na as we are into practicing it, we are seeing results of the imprinting of the divine words of the Lord, the eternal words, the eternal truths that are within the eternal principles ay talaga naman nakikita natin. Kaya nga maganda na patuloy na atin din marinig may mga testimonies concerning dito sa true worship in godly finances ay talagang nakita nila yung favor. Nakita natin yung pagdaloy, pagmamanifesto ng buhay ni Kristo, pagtatagumpay sa pamamagitan ng pamamahala ng pera. Amen. Maraming mga nag-comment kanina na hindi natin nabasa pa. Saan ba yun? Simulan natin dito sa... Alright. Wait lang. Ayan. Thank you po, Lord. Ayan. Thank you, Lord. Nasaan ba yun? Thank you, Lord. Sabi ni Tatay... Ayan. Sosimo. Si Aline Manalo. Salamat po, Lord. Salamat po. Si Kuya Boyd Cruz. Thank you, Lord. Si Joy. Blessed evening po, Dad. Bishop Elmer, Mami Malu, Tay Mark, Ate Maika, Ate Yuan, Kuya Code, and to all Katipaneros. Thank God, sabi ni Pastor Anay, Malu. And then si Steph May, grabe ka po, Lord. Si Steph Joy, thank you po, Lord. Salamat po, Lord, sabi ni Tatay Zosimo. And thank you po, Lord, for the things divinely done. Sabi ni Steph May, thank you po, Lord. Sabi ni Pastor Tay Alan Esponilla. Amen. Si Sandra Ray, amen po, thank you po, Lord. Si Steph Joy, amen and amen po, thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Sabi ni Rafaela Dampitan. Ayan, yes, Lord. Sabi ni Aline. And marami pang iba. Ayan. Amen. Si Leonie, blessed day po, Samba, Pilipinas. Right. Ayan ang ilan sa mga godly financiers na kung saan ay hinayaan nila, they are into manifesting the life of Christ in handling finances, and so therefore they are seeing the results. At ito nga kasama rin sila sa gumagalaw sa operasyon ng ating SODSO. Kaya patuloy na ang pagpapala ng Diyos, ang mga open doors, ang mga favor ng Panginoon at ang victories ng Panginoon ay magkaroon ng progresyon sa ating kumpanya ng SODSO. So, nakakaisang linggo na sila na operation at balita ko marami na mga results na nangyayari doon. At of course, napakaganda nito sapagkat marami rin ito natutulungan. At of course, yung may mga pamilya, yung mga gustong makapag-abroad, mag-aral at mag-work sa abroad. It's a legit way of, sabi mo anak, na tayo ay maka-enter dito sa mga open doors na meron sa iba't ibang bansa katulad ng Spain, ng Germany, ng Netherlands, Marami po Canada. Yan. Marami. Kaya,
Ayan, ano po, you can visit our page ng Zodso. At of course, ang ating office. Ay, napakaganda. No? Ito isang testamento na nangyayari sa pag-imprenta ng Diyos ng tunay na pagsamba. Amen and amen. Alright. And sabi ko nga kanina, hindi lang yun ang function ng office na yun. So if you have yung mga dati nyong katrabaho, kahit kayo mismo na gusto magtrabaho ng tahimik at you're looking for a place, that's a perfect place for you. Ayan. So marami yun Marami mga katabi yun pa ng mga establishments. Yes. May mga restaurants doon, may mga fast food chains, and Yeah. also malapit sa Walter Mart yun. No, correct. And malapit sa sakayan ng bus, ng mga kung ano pa, UV Express, and so on and so forth. It's a perfect place, very strategic Correct. place. So you can visit the place, and the address is there. Diyan po sa Facebook page ng Sodso. And kung may mga tanong pa kayo, pwede nyo kami PM, i-directa namin kayo doon sa mga namamahala ng ating kumpanya. Alright? Amen. So bless the Lord God Almighty for all the things that He has done. And Amen. that's one of the things na talagang binigay sa atin ni Lord. Correct. And kaya we chose to open it pa, yung grand opening natin magawa ngayong September. Correct. Being the 9th anniversary of Samba Pilipinas. Yes. So nararapat lamang na pasalamatan natin ang Amen. Panginoong Diyos sa mga ginawa niya sa Of atin. course, anak, naalala natin na nung nakaraang year naman ng ating anniversary, itong ginagamit nating studio, ito naging Thanksgiving offering natin sa ika-8 anibersaryo ng Samba Pilipinas. Yun, no? 2024 po, no? Oo, kaya nga nagkakaroon sa portion naman ito ng godly music, kasi nga ay alam natin na sa lahat na aspeto, maging sa larangan ng musika, ay kailangan na magmanifesto ang buhay ni Kristo. Yes, speaking of godly music, 2 songs will be out very, very soon. Occupy and Kabataan naman. Yun Yes. muna yung mga inuna natin. And then, kanina lang tumitingin ako ng mga dates na we can use for our Samba Pilipinas True Worshipers Camp 2025 recording. Yes. Ito ang kanilang experimental project na gagawin. 10 songs, actually 8 yun from that camp. Correct. And then another 2 from the previous camps and events that we've had. So Amen. yan po ang ating mga gagawin. But Amen. for the meantime, ang una po nating maririnig na ere ay ang song na Kabataan naman and Occupy. I believe it's high time for that song, Kabataan naman, na Amen. talaga ma-release because nabanggit nyo nga po kanina pa na maraming mga pangyayari ngayon pa na sino sa inyo mga nanonood ng mga hearings Oo nga. sa Senado, sa Congress at kung saan-saan pa, talaga naman marami ang nangyayari, pero we are believing that these are part of the move of God, no pa? Amen. Kasi Amen. they are being exposed. Yes. And I believe there will be a changing of the guard when it comes to Amen. the government of the Philippines. Na Correct. talagang yung Ayan, mga kaya nga. new breed of politicians Yeah. na makikita Kaya natin. nga, tuloy-tuloy nating gamitin ang sandatang laan sa ating bayan, sandata ng tunay na pagsamba, at patuloy natin na unawaan na ito ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. But of course, itong mga godly music na nire-release natin, God-given songs, ika nga, ay mga nagtataglay ito ng mga now move of God, the now word, the present truth, at of course, meron itong mga principles ng banal na kasulatan na kung saan ay pwedeng gamitin upang maimprenta ang mga bagay na gusto ng Diyos, pinlano ng Diyos, kalooban ng Diyos para sa ating bayan. Kaya nga mga awiting yan ay talagang mga napapanahon, katulad ng Kabataan naman. It's high time na talagang ang mga kabataan ng pumronta, of course, especially ang mga kabataan na may Kristo. Ayan, sabi nga ng linya na awit mo, anak, si Kristo, sekreto ng inyong panalo. Ayan, kaya naman yung occupy, we need to really occupy and let our light shine na pawiin ang kadiliman at magtagumpay ang liwanag at magmanifesto ang kaluwalhatian at participating in the fulfillment of what the Scriptures told us when the Scriptures told us that
the whole earth will be filled with the glory of God. Alam natin, kasama diyan ang ating bayang Pilipinas, kaya tayo naman bilang mga Filipino remnants at nakatanggap ng cutting edge ng bayan natin, ang sandata ng tunay na pagsamba, ay patuloy natin itong sinasharpen, and we are continuously and constantly using it so that mastery will be attained. We can really come into excellently, in excellence, using our cutting edge of true worship. At of course, anak, marami pa tayong sasagawang mga pakipaglaban at kabahagi dyan yung himiksikan na mga events na bahagi ng movements. Yes. Our events are not just events, but those are part of the movements of the Lord upon our beloved nation. Of course, ang ating siglo Pilipino, ang Occupy ay magkakaroon ng event diyan sa Davao City. October 31 to November 2. Yan, 3 days na Occupy for ika nga, At tuloy-tuloy ang mga events na ito at kabahagi tayo ng mga ginagawang events ng bahagi ng katawan ng ating Panginoon. At ang lahat ng ito ay mayroong talas. Ito ay bahagi ng ating pakipaglaban. Ito ay bahagi ng ating panaghoy. Our intercession is a lifestyle. Intercession is a lifestyle for us. At ang mga bagay na iminamanifesto natin, ang mga bagay na nangyayari at ang mga katwiran ng Panginoon, ang mga salita ng Diyos na naimprenta sa atin, na ating nilalakad as we walk with the Holy Spirit. As we walk in the Spirit, we are opposing the works of the flesh, and of course, we are into the fulfillment of the will of God and into the destruction and destroying all those hindrances. Baga yung mga pader ng Jericho, ika nga, ay ating pinababagsak sa pamamagitan ng pagsamba, ng pagpupuri, pagsigaw sa Panginoon. Sabi nga ng isa sa mga awitin na bigay sa atin, sa bawat sigaw ng papuri, may nangyayari. Sa bawat pagtaas ng kamay, may nangyayari. Sa bawat palakpak na alay, may nangyayari. At sa lahat ng ating ginagawa, maging sa pagninegosyo, may nangyayari sapagkat in true worship, the life of God, the life of Christ is physically present on earth. Ika nga. Amen and amen. All right. And ano pa ba ang ating mga nakalimutan? Wala naman, no? Ayan, si Clem nandyan. Blessed day po. At thank you po, Lord. Kabataan naman na may Kristo. Kabataan na may Kristo ang pag-asa ng bayan. Amen. Amen. Ayan, kabataan naman po, sabi ni Divinely Dawn. And yung mga kasama natin ngayon. Pwede Amen, pa tayong amen po, Lord. isang awit, One more anak. song. At pagkatapos, papakita rin natin yung ating mga nuggets. Some of the nuggets na ipopost natin sa mga susunod na araw. Nag-umapawang pag-ibig ko sa'yo, O Diyos. Inyaal
Amen, amen at amen mga kasamba Pilipinas. Ikaw lamang o Diyos ang masasaksihan. At sa ating bayang Pilipinas, isa sa mga glorious words spoken of our nation is that we are the burning bush of Asia. Kaya naman makikita natin na mababalot ng kalwalatian ang ating bansang Pilipinas, kakainin ng liwanag ang lahat ng kadiliman. At tamang-tama itong Thanksgiving offering na ating iniaalay sa Panginoon, ang imprenta ng tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera. Sapagkat punong-puno ng greed ang ating bayan. Nakita natin ito ay dahil sa greed. Greediness ang talagang na naghahari sa maraming mga politicians, sa maraming mga government agencies, at of course, maging sa mga contractors. Nakita natin ito ay bunga ng greed. At ang greed ay gawa ng laman. It's one of the works of the flesh. Kaya naman, tatalunin natin yan sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu. Because those who are walking in the Spirit will not fulfill the lust of the flesh. The works of the flesh, ika nga. At alam natin na kung greed ang nagmamanifesto na nagiging dahilan ng bagsak ng ating bayan, ito ay bahagi ng dimensyon ng realm ng kadiliman, the realm of darkness, the kingdom of darkness. Pero sa pamamagitan ng tunay na pagsamba sa pamamahala ng pera, ang mga godly financiers ay nagsisilbing liwanag upang talunin ang dilim, na kung saan ang liwanag na ito ay walang halong greed sa pamamahala ng pera, kundi, sabi nga na isa nating nuggets, the purity of prosperity is prosperity. It is prosperity continuously being used for God's divine or God's glorious agenda and for the fulfillment of His perfect will. Kaya makita natin, kapag ganito ang mga prinsipyo, mga salita ng Diyos na mamayani sa atmosphere, ay ito'y bahagi ng kingdom of light at ito ay papawi sa dilim. Ito ay isa sa mga bagay na ating pakikipaglaban as we use our cutting-edge spiritual weapon called true worship, ay ito'y bahagi ng paglulusaw ng kadiliman na may kinalaman sa greediness, sa greed, mga kasamba Pilipinas, at na lumilitaw naman ang liwanag na kung saan ay finances used for God's glorious agenda. Ayan. Amen. Ayan, nakita natin yung nugget na pinost natin. Ayan. Ito yung isa sa mga ipopost pa natin. Meron tayong papakitang mga 8 nuggets ito, at this one, itong the purity of prosperity is prosperity continuously being used for God's glorious agenda and for the fulfillment of His perfect will. Ayan. Amen and amen. Nakapost na po yan, di ba? Nakapost na yan. Ayan, Ayan. nakapost na yan. You can check that out, and okay na okay ang ating mga nuggets of Amen. revelation. Marami pa po mga paparating na nuggets dyan. Sabi nga ni Papa, 8 po yan na bago. Pero before that, napakadami na po niyan. Ayun nga, yung mga nuggets na yan, anak, ay mga eternal principles na kung saan naka-align sa mga eternal truths and eternal words of God. At alam natin, what we eat, we will be. What we are eating, we are becoming. Pwede natin tong mga spiritual foods na ito ay pwede natin kainin through, of course, the meditation and the articulation. Articulation and meditation of the living word brings forth the manifestation of the life of Christ. Amen and amen. So, abangan niyo po yan. Actually, itong mga nugget of revelations na ito, yan po ay pinaplanong maging libro. So, Alright, pag-pray niyo po, continuously pray Amen. for it. Pray for us. And we can have a book. And Amen. maganda yan pa kasi songwriter and author na kayo. Kaya Ayos po yan. saan mang kaparaanan na meron tayong binigay na kakayanan ng Diyos, ay magamit natin para mag-contribute para sa pag-angat ng ating bayang Pilipinas. At alam natin na aangat ang bayan kapag kasama natin ang Diyos. At ang Diyos, sabi ng John 1:1,
the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, sabi ng 1:14, ng John 1:14. Kaya naman, nagkakaroon ng imprenta ang mga salita ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, at ang mga imprenta na ito ng mga salita ng Diyos ay itong sandata. It's the word of the sword of the Spirit. The Word of God is the sword of the Spirit, wherein alam natin na lalaban sa mga puwersa ng kadiliman, the contrary spirit, ika nga, yung mga nagpapatakbo na nagdo-dominate sa mga tao, sa bodily forms ng mga tao. Those who are hosting, contrary spirits, the demon spirits, and of course the forces of the kingdom of darkness. But then it will be neutralized and it will be overcame by those who are in the forces, aligning themselves in the forces of the kingdom of light. At bahagi nga niyan, itong ating mga God-given songs, itong ating mga nuggets na kung saan pag-pray nyo po na ito po ay maisagawa natin, maging isang aklat ito na maging contribution, makatulong para tayo ay makapagmanifesto ang buhay ni Kristo. Amen. Sabi ni Rafaela Dampitan tsaka ni Kuya Reynaldo Caliboso. Ayan. Thank you po, Lord, for the nuggets of revelation of God. Sabi ni Steph May. Great day po sa Samba Pilipinas. Sabi ni Ivy Mojica. Si Pastor Anay Cecil Collado. Amen. Thank you, Lord. Si Sir Brando. Gen Z are great G generations. Yan. Worshiping generations. Amen. Right. Amen and amen. Sabi ni Ninang Rosana Bagsik. Yes. Ikaw lang masasaksihan. Yes, Lord. Amen and amen po. Sabi ni Kuya Boyet Cruz. Amen. Amen. Alright. And that's it for tonight. And thank you so much for joining us tonight. Huwag niyo pong kakalimutan na patuloy na mag-subscribe to our YouTube channel, Elmer Magpantay. And also, Samba Pilipinas, may YouTube channel na rin po yan. Inactivate natin, anak, yung YouTube channel. Hindi pa natin ito nagagamit. Pero ito ay meron na tayo because meron na itong email ad na kung saan pwede na itong gawing channel. Pero activated na po ito at kaya po mag-subscribe po kayo sa Samba Pilipinas, sa ating YouTube channel, Samba Pilipinas. Yan, Samba Pilipinas. Diyan po natin i-upload ang ating mga live session katulad po nito. Yung sa aking channel, anak, yung Elmer Magpantay, yun ay doon natin ina-upload yung mga God-given songs natin para at least hindi siya maghalo. Amen. Great evening sa Samba Pilipinas, sabi ni Pastor Jack. Thank you so much po, Pastor. Great evening po sa inyo. And sa family ng Bed of Promises. Yes, Maraming salamat po. Salamat. Okay, so yan po ang ating live session for tonight. Yung mga nakikita nyo sa screen nyo, sa right side of your screens, those are our God-given businesses and partners in the ministries of Samba Pilipinas. Maraming salamat po for always supporting us. Hanggang sa muli, next Friday muli, 6 p.m. Philippine time, to another Samba Pilipinas live worship and online fellowship. But before we go for tonight, sisigaw muna kami, 1, 2, 3. Mabuhay ang galaw ng Diyos sa Pilipinas! Mabuhay ang siglo Pilipino! Samba Pilipinas! Good night, everybody!